Mapagpalang umaga po muli mga kapatid. Tuloy po tayo. Part 9 na po yata ito, no? Tuloy po natin, no? So, ano yung pinapakita rito sa nabanggit natin mga supporting verse? Kasi alam mo mga kapatid, ang pag sinabing lumapit tayo, wala iba tayong lalapitan kundi sa Panginoong Diyos lamang, sa ating Panginoong Kristo lamang. Wala tayong ibang lalapitan, hindi tao. Ang ating Panginoong Jesus lamang, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo lamang, wala na iba. Kasi alam niyo kung bakit? Ito minsan yung hindi na kulang sa pagpa-practice na ginagawa sa ibang hindi ako judgmental mga kapatid. Ganito lang kasi observer lang ako kasi nagbabatay lang ako doon, hindi ko tinatasan sarili. Una, observer lang po ako at bakit po ako pupunta ng church? Una po rito kasi po ang isa rito na makasama mo dapat na mga kapatid na nagpupuri kayo isang lugar, nagpe-praise and worship kayo, yung isang bagay. At isa pa doon, yung makapag-share ka doon sa church na makaakay ka ng mga soul, madala mo sila doon at para sa pagpapatuloy na kanilang ikalalago ng pananampalataya. Pero ang hindi maganda dito mga kapatid, doon sa pupuntahan mo, halimbawa, ayokong mangyari sinasabi ng tingnan mo muna ang sarili, kung gaano itong katahilan sa muta mo at bago mo tingnan po na yun ang isang ano. Ito lang kasi, sa sarili ko ng obserbasyon ito, yun nga sinasabi niya na sa salita ng Diyos. Kaya lang ano bang dapat natin maitulong doon sa kanila? Ito lang yun eh. Isa ito kung doon sa ano na dapat, bago tayo mag-share ng gospel, tingnan natin, tapos gagamitin mo yung salita na yon doon sa tama dapat. Kasi ang isang bagay na nakita ko doon, nagbigay ka ng isang verse at chapter, dapat kung ano yung itinuturo doon, yun lang dapat nang ipahayag natin. Ang problema kasi sumusobra na doon sa tinuturo. Nawawala na doon eh. Kung magbibigay sa revelation, alam mo po ba ang word ng revelation? Ito po ay isang pahayag na kung saan sa holiness na ito, na isang kaluluwa o sa isang tao na mananampalataya. Ito yung pag sinabing revelation, ito na yung pahayag na mangyayari pagdating ng panahon sa paghuhukom na kung saan ito ay isang prophecy na mangyayari ito para sa mga mananampalataya at sa hindi mananampalataya. So, ipinapakita rito, banal na espiritu ito. Kaya yung sinasabi mo na reward na sinasabi, yung doon na reward na sinasabi dito sa lupa, magkaiba yung reward sa lupa at magkaiba yung reward sa langit. Ang itinuturo rito ay reward na sa langit. Ano po ba yung sinasabi rito? Pag nandun ka na, yun yung sinasabi rito na reward. Yun yung itinuturo dito, hindi yung reward dito sa lupa. Kasi yung sa lupa, iba yung reward na sinasabi. Kaya nga ang ating Panginoong Kristo, sabi niya, darating siya rito kasama ang manghel at bibigyan na ng reward. Kung ano yung ginawa mo rito yun nakikita natin yun sa 16, sa Matthew 16, verse 28 ba yun? Sinasabi roon, yung reward na sinasabi rito, kung ano yung ginawa mo rito sa lupa, yun yung matatanggap mong reward. Ngayon, ang pinapaliwanag mo yung reward na matatanggap dito sa lupa, iba yun kapatid. Ang sinasabi rito, malinaw doon sa 6:33 na sinasabi, yung reward, given na yan eh. Ibinigay na talaga sa yan eh. Talagang yung reward na yan, natanggap mo na yan. Ngayon, ano na lang yun, yung to follow na lang doon, kapag sumunod ka sa pinagagawa ng ating Panginoong Diyos, yung reward na matatanggap mo, yun yung tatanggapin mo naman dito sa lupa. Pero yung sinasabi mo, nag-expect ka ng reward na iba, mawawala ka dun sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay isang lingkod, wala kang ini-expect dahil ikaw bayad ka na eh. Wala ka nang dapat na-expect pa. Dahil bayad na tayo, we are rewarded already. Kung sino yung mga lingkod ng ating, nakalimutan mo na yung disciple, yung naghahayag tayo ng salita tapos hindi natin alam kita mo yung mga disciple, ano sabi ng ating Panginoon Kristo, tanggapin nyo lang kung ano yung pinapakain sa iyo, pinapainom, pero huwag kayong magdala ng mga pera, mga pilak, kung ano yung mga bagay na ganun, kasi iba yun eh, bayad ka na kapatid eh. Ngayon kung sasabihin mo part ng blessing yan, okay, sige, nasa sa'yo naman yan, pero yung ipapahayag mo sa tao na nag-expect sila ng reward, maliwag mong pangunahan ang ating Panginoong Diyos. Kasi ang Panginoong Diyos mismo ang magbibigay niyan. Sasabihin mo na, pangangako, mamaya, kung di magkaroon ng bahay yung isang kapatid, baka mamaya, ano sabihin niya, magiging bulaan ka pa. Yun kasi nagiging problema eh. Yun ang nagiging problema sa atin. Huwag natin pangunahan ang banal na espiritu.
Kung ano lang yung itinuturo sa isang salita, sa word, magbibigay ka ng chapter and verses. Doon ka lang kasi lumalampas ka na doon sa sinasabi. Ang ipinapayag doon ay ang holiness na, banal na espiritu na. Tingnan mo, basahin mo maigi. Baka sakali matuto tayo. Unawain nating maigi. Kaya nalilin lang ang mga tao. Walang problema doon kasi ang pinaka-problema lang doon, kung yan ang pananaw nila, nasa kanila na yan. Ang importante, ikaw magpapayag ka ng salita, kailangan na ayon doon sa salita na ibinibigay natin. Holiness na pinag-uusapan pagdating dyan sa payag, sa revelation. Kaya nga ang sino mang magdagdag o magkulang sa salita ng Diyos, matindi ang ibibigay na sakuna . Mawawalan ka pa doon sa buhay na sinasabi, mawawala pa sa yun. Kaya tingnan natin maigi. Pag nag-share tayo ng gospel, doon tayo sa totoo, wag doon tayo sa pangunahan natin ng Diyos. Tingnan natin maigi ang salita ng Diyos, wag tayo doon sa salita ng tao. Hindi tayo nagagalit mga kapatid, nagpapaliwanag lang tayo. Yun lang yung ating, kaya ang paglalapit tayo sa Panginoon, kailangan sa Panginoong Jesucristo lamang. Baka mamaya sabihin natin, kasi itong dahilan, gumagamit siya, pero wag natin na mapunta doon yung papuri, yung pagsamba, mapunta roon, maitaas, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang ang maitaas. Isa ito pasasalamat na pwede mangyari, pero yung time na, halimbawa, kasi minsan ito ginagamit, palibasa ikaw ay pastor, ang mangyayari dyan, nasa iyo ng kapangyarihan, mali, sablay yan. Kung ano sinabi mo, yun na masusunod, sablay yan mga kapatid. Itataas mo yung sarili mo? Hindi, mali. Yan ang mahirap. Kaya nga ako, ayoko na magpastor . Kasi ang pastor pala, kaya pala sinabi na ikaw ay pastor, tao lang pala ang gumawa nito na tawagin kang pastor. Pero kung titingnan natin, discipleship lang. Mga disciples, mga alagad. Ang ating Panginoon Kristo, walang pastor noon. Disciple lang, mga alagad. Wala nang iba. Kaya nga yung isang lingkod ng Panginoon, wala siya ibang itinataas, kundi ang salita lang, ang word of God lang. Wala nang iba . Kaya yun ang tingnan natin mga kapatid. Kaya baka nalilin lang tayo, kasi ang mangyari yan mga kapatid, kung ano yung nakita mo doon sa pastor na sinasabi mo, yun doon na ituturo mo. Wala na, mawawala na, ayaw kong maging judgmental. Pero kung titingnan natin sa salita ng Diyos, makikita naman tayo pagdating ng panahon . Kaya nga, ano ang sabi nun? Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, isinugo ko kayo gaya ng isang ahas at gaya ng kalapati. Pag sinabing ahas, kapatid, wala itong amo. Matalino. Saka nakita ng ahas na hindi tinuklaw yung kanyang amo. Ibig sabihin nito, wala siyang amo. Sino lamang? Kundi yung ating Panginoong Jesucristo lamang. Wala na. Ang ating Panginoong Diyos lamang. Kasi siyang lumikha . Pero, yung sinasabi dito na gaya ng kalapati, inosente tayo sa magiging kasalanan. Nagawa ng kasalanan, yun na ibig sabihin dito na pinapakita. So, yun mga kapatid. Yun po yung ating application doon sa ating nakita doon sa 11:28 na kung saan ang sabi ba, ulit natin sa 11:28, tingnan natin maigi. Ito medyo mahaba tong part 9 na to, ng ating pinagbubulay-bulayan. So, ito yung mga kapatid yung sinasabi dito sa Matthew 11:28, na kung saan lumapit kayo lahat na nabibigatan. Kanino ba tayo lalapit? Sa ating Panginoong Jesus lamang. Wala nang iba. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for you. So, kita mo, kung titingnan natin dito, rest, ang sinasabi dito, rest for you, kapahingaan. So, yun yung buod na pinapakita rito. Wala tayong ibang dapat nalapitan, wala tayong ibang dapat na panampalatayaan, kundi ating Panginoong Jesus, lumapit tayo sa Kanya. Siya nagsasalita nito, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya lahat tayo na nabibigatan, tingnan natin. Kasi yung kapangyarihan kasi,
mula sa langit at saka sa lupa, ibinigay na ng Diyos Ama sa ating Panginoong Kristo. Itong hindi nauunawaan ng iba. Lahat na ng kapangyarihan doon sa langit at saka sa lupa, nasa ating Panginoong Kristo na. Kaya yung salvation sa Kanya magmumula. Hindi ka maisasalba, hindi tayo maisisave, kung hindi sa pangalan ng ating Panginoong Hesus lamang. Ito ang talagang totoo. Lahat na ng kapangyarihan, ipinagkaloob na sa Kanya. Kung iaakit mo pa yan, basahin mo yan doon, makikita mo sa Kanya. Lahat na ng kapangyarihan, ipinagkaloob na sa ating Panginoong Kristo. Ito hindi maunawaan ng iba. So, yun po mga kapatid, yung ating pong pinagbubulay-bulayan. Ito, 10 minutes po ito mga kapatid, itong part 9. So, yung application po doon, wala tayo ibang lalapitan sa ating Panginoong Kristo lamang. At kung tayo nabibigatan, tumawag tayo sa ating Panginoong Kristo lamang. At ang pangatlo, pag nakatawag na tayo sa Kanya, yun yung kapahingahan. Yun yung rest na matatanggap natin. Kaya kapatid, akala natin mabigat, hindi. Napakagaang. Yung sinasabi mo na, minsan sabihin mo na, ganito na lang ba palagi? Hindi kapatid, may mangyayari sa buhay natin. Kapag magtiwala tayo sa ating Panginoong Hesus lamang. Sa Panginoong Hesus lamang, wala nang iba. So, yun lang po yun mga kapatid. Yung ito pong ating ibinigay na mensahe. No? Wala tayo dito, hindi ako pastor, ayoko na magpastor. Alam niyo kung bakit? Gawa lang ng tao ang pastor eh. Isipin mo, bago ka maging pastor, magbabayad ka para sa schooling. Hindi na, kasi unang-una wala namang bayad ng salita ng Diyos eh. So, ayoko na magpastor mga kapatid. Hindi ko na hinahangad yan. So, yun po, tayo ay maglilingkod na lamang, nagaya ng ating Panginoong Jesus na kay disciple na kung saan mag-share ng gospel. Yun yung dapat na atin at kasi ang mangyayari niyan, iba na ang mangyayari. Ang mangyayari noon, imbis na dapat ng ating purihin, ang ating sambahin, ng ating Panginoong Diyos lamang, ang ating Panginoong Kristo, wala na mapupunta yung pansin natin sa tao. So, sablay na tayo kagad. Unang-una, hindi naman ang pastor ang magsisave sa atin eh, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. So, kung sila man sinasabing ginagamit, pasasalamat yun. Pero yung bagay na sambahin o yung kapurihan mapupunta na sa Kanya, matutuwa pa kaya nito ang ating Panginoong Jesus? Tingnan natin maigi mga kapatid. Kaya ang pag-aaral ng salita ng Diyos, yung iba ayaw nila sabi nila, bakit daw Bible study? O, di nasa inyo na yan, yung mga pastor pa nagsasabi nito, hindi raw Bible study. Tapos sila, ang gusto nila mag-Bible school. Anong kaibahan nun mga kapatid? Kasi yung Bible school may bayad. Pero yung Bible study, walang bayad. Ito yung ginagawa natin, Bible study to. Scripture study. Sa iba naman, Jesusness. Opo, totoo yun. Kung talagang titignan natin, doon na tayo naliwanagan sa salita ng ating Panginoong Jesus, na kung saan siya yung naging liwanag. Kaya yung for gospel, yun po yung tunay na salita. Hindi natin pinawawalang bisa yung natutunan natin sa Old Testament, hindi. Kundi ipinaliwanag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, nanaong siya, nagkatawang tao siya para maabot tayo. Yun lang yun mga kapatid, para maunawaan natin na ito ang dapat gawin ng isang tao. Yun mga kapatid. Kaya manalangin tayo, ang Ama po namin dakila, na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po namin diyan nakila, pinupuri at pinasasalamatan Diyos namin mula pa noon hanggang po sa ngayon. At ito po yun Lord, ikaw lang pong maitaas, ikaw lang pong kinikilalang Diyos, ang aming Panginoon Kristo, wala nang iba. Sa iyo po ako tumutugon, sa iyo po ako naniniwala at nananalig, at sigit sa lahat sa iyo salita. Sabi mo matatagpuan, ito po sa iyong scripture, sa iyong banal na salita, at sa gospel mo po. Yun po ang katotohanan eh. Nasa iyo po, O Diyos, Panginoong Jesus. Kaya salamat po sa binigay mo, Panginoon, na kung saan. Wala na po yung pagpapagal, wala na yung pagal. Wala na yung bigatin. Dahil nung tinanggap po kita, wala na po yun eh, nawala na. Puro po kasayahan at kagalakan ang ayaw po natanggap sa iyo. Kaya salamat po, O Diyos ko, napakabuti mo, Panginoon. Kaya patuloy po kitang dinadakila, pinupuri at pinasalamatan ng Diyos ko at bigyan mo ng kaliwanagan ang makakatanggap ng salita na ito. At ito po isang aral
na matanggap namin isang katotohanan na nagbubula po sa inyo, Panginoon. Kaya patuloy kitang dinadakila, pinupuri, pinasalamatan, bigyan mo po ng kapayapaan ang mga karinig nito at kapahingahan sa kanila pong buhay. At ang iyong pangalan lang pong maitaas mula po sa Diyos Ama, Anak at sa Espiritu Santo, sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kusong Tagapagligtas. Amen. So, God bless everyone, mga kapatid. Mag-book ako dito ng 15 minutes dito po sa akin pong video. Ito po yun, yung kahuli-hulihan ng akin pong ginawa. At siguro po, mga kapatid, mag-share naman po tayo, mag-share. Hindi na, wala po itong, yun na lang po. Malaking bagay po ito pag nakita po ito sa atin ng, hindi ko po ginagamit yung ganitong sistema, pero ang kagandahan lang itong kapatid, wala akong tinatanggap na bayad pa rito. Importante rito mga kapatid, ma-share nyo yung gospel, yung salita ng Diyos na sa ganun maliwanagan, yung kung sino ba na ating lalapitan pagdating sa ating kabigatan ng ating buhay dito sa lupa, sa mundong ito. So, walang iba kundi yung ating Panginoon Kristo lamang. So, ang talagang title nito ay Let's Come to the Lord Jesus Christ. For He is the truth, faith, and rest. Siya lamang. Kaya, sa Kanya tayo lumapit, sa ating Panginoong Kristo lamang. God bless everyone, and ang araw po ngayon ay June 3 at ang oras po ay 7:15 ng umaga rito sa Pilipinas, and taong 2024, at ito po ang aking YouTube at Ryan Saban 4981, at doon po sa aking FB. Yung FB po minsan din natin mapagkatiwalaan kasi alam mo kung bakit. Pag nag-share ka doon sa stories, ang makikita mo blanco. Hindi ko alam kung ginagamit nila ito para sa kanilang sariling kinakakitaan. Pero ang totoo niyan, hindi po tayo kumikita dito mga kapatid. So God bless everyone. Napapagpalang umaga pong muli sa inyo. Please like, share, and follow. God bless.